Marami na rin sa mga Amerikano na nasa Qatar ang pinapalikas ng gobyerno ng United States of America. Maging ang mga Amerikano na nasa Iran ay pinababalik na ni Donald Trump sa Amerika. Maging ang India ay pinagbabawalan na ang maraming mga Indian na pumunta sa Iran at yung mga Indian na malapit sa Iran ay pinapalikas na. Napakatinding gulo na kasi ang nangyayari ngayon sa loob ng Iran. Nagbabadya pang pumasok ang American forces sa loob ng Iran sapagkat meron ng napaulat na meron ng 12,000 na mga nasawi buhat nang magsimula ang malaking kilos protesta sa Iran. Nariyan pa ang puwersa ng Israel, naka-high alert, maging ang IRGC, naka-high alert na rin. Ayon sa United States of America, marahas ang kanilang gagawing pagpasok. At ngayon, handa na raw ang Iran na makipaggera sa United States of America. Ang tanong, kaya-kaya ng Amerika ang Iran? Kaya-kaya ng Iran ang Amerika? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay January 15, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol pa rin mga kaibigan sa balita sa Iran at ang sitwasyon ng puwersa ng Israel at puwersa ng Amerika. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan na binalaan na ng India ang maraming mga Indian na nasa loob ng Iran na umalis na. At pinagbabawalan na rin ng Iran na pumasok sa Iran ang mga Indian. Maging ang mga Indian na malapit sa Iran ay pinag-iingat na. At meron na ring napaulat mga kaibigan na nagmamando na si US President Donald Trump sa maraming mga Amerikano na nakapalibot sa Iran. Hindi lang sa Iran, kundi maging sa Qatar. Ayon sa ulat, pinag-iingat na ni US President Donald Trump. Sa anunsyo ni US President Donald Trump, marami ang nababahala sapagkat malaki ang possibility na ang instruction ni President Donald Trump na pagpapalikas sa maraming mga Amerikano na malapit sa Iran marahil ay may gagawin itong si President Donald Trump. Lalong-lalo na mga kaibigan na ipinangako nito sa maraming mga protester sa loob ng Iran na ang tulong ng Amerika ay papunta na. Naulat na rin kasi mga kaibigan na meron ng 12,000 na mga nasawi sa loob ng Iran. Pero ito mga kaibigan ay kinukumpirma pa sapagkat hanggang ngayon ikapitong araw na putol pa rin ang internet connection ng Iran. Kaya tinutukoy kung ang balitang ito ay talagang may katotohanan. Pero meron din kumakalat na balita na nasa 3,500 na ang mga nasawi. 3,500 ke 12,000 ang mga nasawi. Malaking numero na rin ito mga kaibigan. Nakakabahala. Maging ang United Nations ay nababahala na rin. Meron namang ginawa ang Iran mga kaibigan. Hindi ba't ikapitong araw na walang internet ang Iran? Hindi ba't nagbabala rin ang Iran sa United States of America na kung sakaling papasok na ito sa Iran ay aatakehin ng Iran ang Israel at ang mga base militar ng United States of America na malapit sa Iran. Pero ang ginawa ng Iran mga kaibigan, nag-publish ito ng video. Ang video na inyo nakikita mga kaibigan ay ang aktual na kuha mismo ng gobyerno ng Iran na kung saan ipinapakita nito ang isang napakalaking damage. Halos buong Iran merong ganito. Animoy dinaanan ng isang napakalaking gera. Ayon nga mga kaibigan sa ulat ng First Post, ipinakita ito ng Iran upang ang pagbintangan ay mga protesters. Kumbaga, humihingi ng awa ang Iran sa iba't ibang mga world leaders. Pero ganun pa man mga kaibigan, ang isang crown prince ng Iran na si Reza Pahlavi ay nananawagan pa sa milyong-milyong mga protesters na ipagpatuloy ang kanilang isinasagawang kilos protesta
laban sa rehimeng Ayatollah. Parating na raw siya. Ganun pa man mga kaibigan, wala namang pagkundina ang ginagawa ang United States of America at Israel sa ginagawang kilos protesta ngayon sa Iran. At ayon sa Iran mga kaibigan, handa na raw silang makipaggera sa United States of America kung sakaling pumasok na ang puwersa ng Amerika sa loob ng Iran at magkaroon na rin ng confrontation ang puwersa ng Iran at United States of America. Ang tanong ay kakayanin kaya ng Iran ang puwersa ng United States of America katuwang ang Israel? O baliktarin natin, kaya ba ng United States of America katuwang ang Israel ang Iran? Well, tingnan natin mga kaibigan ang ilan sa mga katotohanan na nangyari na noong nakaraan. Noong nagkagera ang Israel at ang Iran, hindi maikakaila na matindi rin ang pinsala na nadulot sa pag-atake ng mga ballistic missiles ng Iran papuntang Israel. Pero hindi rin maikakaila na napakaraming mga lugar at mga infrastructures, mga nuclear facilities ng Iran ang winasak ng Air Force ng Israel. Umatake na rin ang United States of America. Ang B-2 bombers ng Amerika ay nakapasok mismo sa aerial territory ng Iran. Ganon din ang mga fighter jets ng Israel nakapasok mismo sa aerial territory ng Iran nang wala man lang interceptions na nangyayari. Ngayon mga kaibigan, kung puwersa o sundalo ang pag-uusapan, di hamak na maraming sundalo ang Iran. Katunayan, nasa mga 580,000 active personnel meron ang Iran. Meron din silang reservist na umaabot sa 200,000. Meron din silang mga sundalo sa labas ng Iran. Katulad na lang mga kaibigan ng Hamas ng Gaza, Hezbollah ng Lebanon, Houthis ng Yemen. Ibig sabihin, may mga sundalo ang Iran sa loob at labas ng kanilang bansa. At kung drones naman ang pag-uusapan, marami ding drones ang Iran. Ang kanilang mga drones ay ginagamit din ng Russia sa digmaan nito sa Ukraine. Marami ding ballistic missiles ang Iran. Kung baga mga kaibigan sa West Asia, ang Iran ay ang pinakamalakas na bansa. Pero eto mga kaibigan, noong magkadigmaan ang Israel at Hamas, ang mga leader nito ay pinaslang ng Israel. Kasama na riyan si Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar. Pagdating naman mga kaibigan sa Hezbollah ng Lebanon, kinuha ng Israel si Hassan Nasrallah. At nang magkagera naman ang Israel at ang Houthis, marami din sa mga matataas na officials ng Houthi ang napaslang ng puwersa ng Israel. At nang magkaharap naman ang Israel at ang Iran, nakuha ng Israel ang Chief of Staff ng Iran, ito nga si Hossein Salami. Pero sa digmaan na mga kinaharap ng Israel sa mga nasabing grupo, Iran, Hamas, Hezbollah, Houthi, nariyan pa rin si Benjamin Netanyahu buhay pa. Hindi pa nga kumikilos ng husto ang United States of America. Kaya sa tanong na kung kakayanin ba ng Iran ang United States of America at Israel, maaaring maraming sundalo ang Iran, maaaring maraming drones ang Iran, maaaring maraming ballistic missiles ang Iran. Pero ang tanong, ang effectiveness nito ay mapagkakatiwalaan ba? O baka naman mga kaibigan, hindi lang sineryoso ng Iran ang United States of America at Israel. Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento at opinyon tungkol sa usaping ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!